my eyes have seen the King. I must tell all the world, worship Him. In all the nations, in all the world, where He sends me, yes, I will go. I will go where You lead me. I will go where You lead me. Who will go for us? I will go. I will go where You lead me. I will go where You lead me. Here am I, send me, Lord. I will go. I will go. I will go. Who will go for us? I will go. I will go. I will go. Here am I, send me, Lord. I will go. I will go. I will go. I will go. Since I started for the kingdom, since my life He controls, since I gave my heart to Jesus, the longer I serve Him, the sweeter He grows. The longer I serve Him, the sweeter He grows. The more that I love Him, the love He bestows. Each day's like heaven, my heart overflows. The longer I serve Him, the sweeter He grows. Every is sublime, grant His grace He bestows. Every day my way gets brighter, the longer I serve Him, the sweeter He grows. The longer I serve Him, the sweeter He grows. The more that I love Him, the love He bestows. Each day's like heaven, my heart overflows. The longer I serve Him, the sweeter He grows. Each day's like heaven, my heart overflows. The longer I serve Him, the sweeter He grows. Praise the Lord mga kapatid. Ano po? Sa umaga na ito, napakaganda ng awit. The longer I serve Him, the sweeter it grows. Ano? Talaga namang kapag habang araw-araw na tayo naglilingkod sa Kanya, lalong tayo napapalapit sa Kanya. Ano? Talaga napapalapit na napapalapit. Tayo lalago. Ano? At yan naman ang gusto niya. No? Mapalapit tayo sa Kanyang kalooban. Ano po? At sa Kanyang, mapalapit tayo sa Kanya. Ang gawin natin ay ang Kanyang kalooban. So, ayan, ano? At
sa umaga na ito ay patuloy tayong pinagpala ng Panginoon sa panibagong buhay, bagong kalakasan. At makakasama na naman natin ang ating Panginoon sa umaga na ito. God first morning po, Sister Shirley, Ate Lorna, Ma'am Femi, Sister Sweetie, at yung iba baka nasa background, mamaya papasok pa. At sa umaga na ito, papasok tayo sa CLPM, si Pastor Nelvin yung host doon. Ako'y napapaisip, mahina yung signal niya, sana nagawa niya ng paraan, ano. Sabi ko, labas niya yung cellphone niya sa labas para lang lumakas yung signal, ano. Kailangan niya talaga ng malakas na internet sa mga pastor na gumagamit ng digital service, ano po, online. So yan, kukonect tayo muna doon sa kabila para makapasok tayo ng tamang oras. Dapat meron silang yung satellite na yun. Nakalimutan ko tawag doon. Okay. Yan po, nandiyan pa rin ang banal na kamay ng ating Diyos na pumapatnubay. Makikita po natin dito na sa ating karanasan, bagamat may ganito tayong mga karanasan, mga kapatid, merong kalituhan. Sa parte dyan sa buto? Merong mga kalituhan, meron tayong mga great disappointment sa ating buhay. Sa mga karanasan pong yun, sa gitna ng mga disappointment na yon, sa gitna ng mga trials, sa gitna ng mga pagsubok sa ating buhay, huwag po natin kalimutan na ang ating Diyos ay patuloy pa rin na nandiyan, pinapatnubayan niya ang bawat isa sa atin. Thank God today for His continuing guidance po sa bawat isa sa atin. Good morning po. At pagpalain tayo ng ating Diyos. Amen. Praise the Lord. Amen. So, maraming salamat po, Pastor Malyari, sa inyo pong reflection and pagbabasa ng ating pong devotional ngayon pong umaga na ito. So, natutunan po natin, mga kapatid, na dito po sa ating pong devotional sa pangitain ni Mrs. White, na yung kanilang binigyan niyang nandiin o lakas ng loob yung pong mga nabigong mga Adventist noon, sapagkat talagang talagang marami ang na-disappoint noon. Mga hindi na sila nangaral kasi nga tapos na daw yung pagdating ng Panginoon. Pero dito, mga kapatid, darating ang Panginoon hindi lang sa panahon na ating inaasahan, pero tiyak na siya ay darating. Kinakailangan lang na panitilihin natin ang ating pong mga mata sa ating pong Panginoong Diyos. Huwag tayong manlupaypay, huwag po tayong manghina, mga kapatid ko. Sa halip, patuloy tayong sumamba sa ating Panginoong Diyos. Okay po, mga kapatid, meron po kayong reflection regarding sa ating pong devotional ngayon. Yun lang pong i-open ang inyo pong mga camera or mic. Meron po ba, mga kapatid? Reflection po sa ating devotional. So meron pa tayong ilang minuto. So sabi po doon sa ating pinaka-text, Gawa 2:17, at sa mga huling araw, sabi ng Diyos, mula sa aking espiritu ay magbubuhos ako sa lahat ng laman, at ang inyong mga anak na lalaki at anak na babae ay magsasalita ng propesiya. So yung pangalawa na ito, yung kahapon ay sa aklat ng Joel chapter 2, ito naman ay sa Gawa chapter 2 din, na yung mga anak na lalaki at babae. So pinote ito doon sa Old Testament na ay magsasalita ng propesiya. Kaya po, si Mrs. White na isang babae, isang propetisa, ay nagsalita. Ito po ay galing sa ating pong Panginoong Diyos. At ating pong makikita doon na totoo po yung kanyang pong mga sinasabi. Nabiguman sila nung panahon na yon, pero hindi doon nagtatapos ang buhay. No? Hindi doon nagtatapos ang pagbabasa ng Biblia, kundi dapat na
magpatuloy. So tayo po ng mga Seventh-day Adventist, kasama tayo doon sa mga tinatawag na Open Adventist, na tayo ay patuloy na mangangaral at ipiprepare natin ang bawat pamilya sa ikalawang pagdating ng ating pong Panginoong Diyos. Kasi naniniwala tayo na walang date, walang panahon yung ikalawang pagdating ni Jesus. No, walang nakakaalam ng date kung kailan darating ang ating Panginoon. Siya ay darating ayon sa kanyang ay tinakdang panahon. Yan. Ang kailangan lang natin ay matamang manampalataya sa ating pong tagapagligtas. Okay po? Meron pa po ba tayong gustong i-reflect doon, mga kapatid, sa ating pong devotional? Pastor Joel? Dagdag ko lang po, dito sa karanasang ito ay tinuturuan tayo na sa kabila ng pagkabigo, hindi nangangahulugan na hindi natin kasama ang ating Diyos. Sa gitna ng kabiguan, hindi sila iniwan ng ating Diyos. Nandiyan ang ating Diyos, pinatnubayan niya, ginaid niya yung ating mga pioneers. Ganon din sa ating buhay. Nakakaranas po tayo ng mga pagsubok, nakakaranas tayo ng kadiliman, nakakaranas tayo ng kabiguan sa ating buhay. Huwag po nating iisipin na hindi natin kasama ang Diyos. Nandyan siya sa gitna ng kabiguan sa ating buhay. Bagamat hindi natin naunawaan, hindi natin gaanong naiintindihan po kung bakit nararanasan natin yung mga bagay nating nararanasan. Huwag po nating isipin na wala ang pamamatnubay ng ating Diyos, wala yung kanyang banal na presensya. Kung paano sinamahan ng ating Diyos ito ang ating mga pioneers, lagi nating iisipin, makaranas man tayo ng kabiguan sa ating buhay, nandyan pa rin ang ating Diyos. Siya pa rin yung nangunguna, siya pa rin yung may control, siya yung nangunguna sa ating buhay. Amen. Amen. So tama po yun, no? Siya pa rin ang nangunguna sa bawat isa sa atin. Kahit na mayroong kabiguan sa ating pong buhay, may mga problema na dumating sa atin, huwag tayong panghihinaan ng loob. No? Patuloy pa rin manalangin at manampalataya sa Kanya. Okay po, meron pa po ba mga kapatid na idadagdag? So kung wala na, Pastor, ay ako po. hihingan natin. Sige po. Sige po, Brother Melvin. Okay. Ayaw niyo akong pansinin, Pastor. Daya mo. Nag-raise hand ako. Okay. So, dagdagan ko lang yung sinabi ni Pastor. Ano po. Yung isa pang maganda rin na nakita ko dito, yung kahalagahan ng hindi natin pagtalikod sa ipinahayag ng Diyos. Ano po. Isa sa matinding babala ito. Ano po. Na pangitain. Matinding babala ng pangitain ay ang panganib ng pagtanggi sa nakaranasan ng bayan ng Diyos. Ang tatalikod sa katotohanan na natanggap nila ay maliligaw sa espiritual na kadiliman. So maraming beses sa ating buhay maaaring dumarating ang mga pagsubok na nagtutulot ng pag-aalinlangan, o pagkalito, sa ating pananampalataya. Nag-aalinlangan tayo sa ating pananampalataya. Ngunit ang pananatili sa katotohanan ng salita ng Diyos at sa kanyang paggabay ay magdadala sa atin ng tamang landas. Kaya dapat huwag tayong tumalikod sa tinanggap nating katotohanan. Po. At isa pa, yung unang pangitain daw ni Ellen White ay hindi lamang isang kasaysayan ng nakaraan, kundi isang patuloy na paalala sa atin ngayon. Ang Diyos ay gumagabay sa kanyang bayan. Ayan, hindi niya tayo pinababayaan, di ba? At ang kanyang pangunguna ay hindi nagtatapos sa isang yugto lamang ng ating buhay. Kung mananatili tayong nakasentro kay Kristo, patuloy nating mararanasan ang kanyang pangangalaga at patnubay. Po. Kaya naway pagdasal natin na patuloy nating makita ang kanyang gabay sa ating buhay, maging malinaw yung ating mata, matalas ang ating isipan, po, karunungan ang ating hilingin sa kanya para makita natin yung paggabay niya, nang makita natin na hindi tayo niya pinababayaan. Yun lamang po. God bless morning po. Amen. Yeah, salamat po, Brother Melvin. So meron pa po mga kapatid. So mahalaga na kayo po ay magsalita para kayo po ay makita. Yeah.
So, kung wala na po, tayo po ay magko-closing prayer na. Hilingan natin si Pastor Malyari ulit na mag-closing prayer. Tayo manalangin. Amang Diyos na makapangyarihan po sa lahat, sa umaga pong ito ay nagpapasalamat po kami sa inyong patuloy na pakikisama, sa inyong patnubay sa buhay ng bawat sa amin. Patuloy po kaming i-bless, patuloy kaming samahan sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. 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 Thank you po, Pastor Joel Malyari. So tayo po ay dadako na sa ating pong reflection sa stewardship. Pero bago po yun ay mag-station ID po muna tayo. After Jesus returned to heaven, his disciples remained with the awesome task of taking the gospel to the whole world. Filled with the Holy Spirit, these men and women proclaimed the message they had received with boldness and power, reaching out to all corners of the then known world. But it was not without great opposition, first from the Jews, then from the Roman state. Many Christians were faithful to the point of death, suffering torture and humiliation from cheering onlookers at the Circus Maximus and Colosseum in Rome and throughout the empire. However, the blood of the martyrs only paved the way for the further spread of the gospel. After years of persecution by the Roman emperors, one of them, Constantine, professed conversion to Christianity in 312 AD. Now Christianity became popular, but it resulted in many pagan practices and symbols entering the church, particularly in Rome. The Bishop of Rome assumed more and more power and authority and began to oppose and oppress all who recognized Jesus alone as the head of the church and who accepted the Bible alone as the supreme authority. To escape this increasing persecution, God's true people withdrew to the wilderness areas of Europe. In northern Italy, the Waldenses took refuge in the mountains. While many were slain, the light continued to shine in the darkness. God was still in control, and he began to raise up men like Wycliffe, Huss, Tyndale, Luther, Calvin and Zwingli to stand for his truth. They stood for the Bible alone, faith alone and Christ alone. In 1798, in fulfillment of Bible prophecy in the book of Daniel, the religious and political supremacy of the Roman Church was temporarily reduced when General Berthier removed Pope Pius VI from his throne. Consequently, in the decades that followed, there arose a great awakening of interest in the prophecies of Daniel, and many were convinced Jesus was soon to return. In the United States, the Baptist preacher William Miller was joined by hundreds of other preachers in their expectation of the return of Jesus in 1844. However, when Christ did not return in 1844, further Bible study led a small group to discover that Christ's ministry in the heavenly sanctuary was an explanation for their great disappointment. They discovered that the Bible taught that the seventh day was the Sabbath that Jesus had set aside for his people. Slowly they came to understand that their mission was to preach the three angels' messages of Revelation 14. Their goal as Seventh-day Adventists was to preach with power the everlasting gospel and to prepare the world for Christ's return. More than 160 years have now passed. Years that have brought 2 world wars, numerous military campaigns, financial depression, the rise of atheism and secularism, as well as a booming world population, with natural disasters increasing in frequency and intensity. Today, the Church's mission and message is more relevant and urgent than ever in its history. Jesus is coming soon, and the world must be warned. Prepare to meet your God.
Magandang umaga po. God first morning po sa inyo pong lahat mga kapatid. Ngayon po ay February 20. Oras po natin ay 4:24 ng umaga. Kamusta po kayong lahat mga kapatid? At nais po namin kayong mapakinggan. Lalo na ang mga kapatid natin nandito po sa ating Zoom. Meron po tayong 31 na participants. God first morning po. Pwede niyo po bang open ang inyong pong mga camera and kayo po ay mag-unmute para po marinig po namin kayo. Batiin po natin ng bawat isa mga kapatid. God first morning po sa ating lahat. God first morning po. Yeah, so salamat po. Binabati natin. Yan. Binabati natin ang mga kapatid natin dito, si Pastor Jerry Stabilio. At yan, Sister Becca Miranda. Magandang umaga po sa inyo at hindi po sila Brother Cyrus na nandiyan sa ating pong nasa backstage. Hindi po binabati natin ang buong Malyari family, ang buong Dasoy family, ang Canlas family, ang Bilasano family, magandang umaga po, ang Marine family, yan, ang Feliciano family, good morning po sa inyo pong lahat, at ang Beginos Group, good morning po sa inyo pong lahat. Hindi po ang Vilbar, sila Brother Alejandro Vilbar, magandang umaga po sa inyo. God first morning din sa Lazaro family. Hindi po kay yes, at hindi po sa Aris family. Good morning po sa inyo kay la Sister Bibian. Magandang umaga po. At hindi po kay la Pastor Alfie David. Good morning po sa inyo pong lahat. Gayon din po sa mga kapatid natin diyan sa bukod sa area 2. Yan sa pangunguna nila Pastor Meneses and sila Sister Adoracion, kila Pastor Joel Pilartos. Hindi po sa mga kapatid natin dito sa Area 5. Good morning po kila Brother Ryan Anda. At hindi po kay Sister Alicia Lacaba, kay Pastor Junel Fopwe. Magandang umaga po. At hindi po kay Sister Desiree Flores ng Area 2. Gayun din po kay Sister Elma Santos ng Area 1. Gayun din po sa Suba family. Gayun din po sa kila Pastor Mesa, Florenda Mesa. Good morning po sa inyo po. Gayun din po kay Pastor Gio. At gayun din po kay Sapedia Graverde family. Magandang umaga po sa inyo. So, sorry po sa hindi magandang miss. So kay Pastor Dupet Bernabe, yan sa mga kapatid natin sa Pampanga. At hindi po sa Area 3, sa Orion Church. Magandang umaga po sa inyo pong lahat. Marami pang pumapasok sa atin sa live na to. At hindi po kay sa Salindro family. Sa Realme, hindi lang natin alam kung anong pangalan. Inyo pong palitan ng yung name para ma-recognize din po namin kayo. At gayon din po kila Romeo Correa. Good morning po sa inyo pong lahat. At sa mga kapatid natin na kapapasok pa lamang sa FB Live at dito po sa ating pong Facebook. At si Brother Benjamin Racadjo ay ng Kabanatuan ay nag-join din ngayon. So magandang umaga po sa inyo pong lahat. So ngayon, ang ating pong programa ay pagkatapos po dito ay magkakaroon po tayo ng COP commitments and testimonies. Gusto po namin marinig ang inyo pong mga testimonya, mga kapatid ko. At kung gusto nyo rin po maka-join dito sa ating Zoom, ay kayo po yung manghingi lamang ng link sa amin. PM nyo po kami o kaya sa inyo pong mga district pastor para ma-share namin ang link ng Zoom at para po kayo makapagbahagi ng mga testimonies. So 2 to 3 minutes po ay kayo po ay pwedeng mag-testimony sa atin. Inyo lamang pong buksan o kayo po ay magsabi, magtaas ng kamay para makita po namin kayo. At gayon, pagkatapos po noon, tayo po ay makakapakinig ng God First video bago natin mapakinggan ang naka-assign na magbabahagi sa atin ng salita ng Panginoong Diyos at magbabasa rin ng Counsels on Stewardship sa pangunguna ni Pastor Ben Santiago. At pagkatapos po niya ay prayer po natin para po sa Harvest 2025 United Prayer at ang prayer po, focus po natin ay ang pamilya po ni Pastor Joel Malyari at sa ating pong adoration and confession
Inassign po natin si Brother Adan, pero kung wala siya ay si Brother Ben Racadjo ay narin po. Pwede natin siyang mahilingan. At gayon sa ating pong supplication and thanksgiving ay pangunahan tayo ni Brother Ruel Miranda, ayan, ng Santo Domingo Church. At pagkatapos po noon ay closing song, Katiwalang Tapat. Yan, mapapakinggan nating video at closing prayer by our speaker. At syempre yung ating outro na ating pong inaabangan. So ngayon pong umaga ay tayo po ay magkakaroon ng COP commitments and testimonies. Meron po kayong testimony sa ating pong naunang pag-aaral kahapon, mga kapatid. Nais po namin kayong mapakinggan. Sige po, bigyan po namin kayo ng pagkakataon. Ako po ay nakatutok ngayon dito at makita ko yung baka magtataas ng kamay. Pastor Nelven. Sige po, Pastor Jerry. Yeah, mabuti siguro balikan muna natin ng ilang tawag dito, mga paragraphs yung ating dinaskas kahapon para ma-close natin yun ng maganda yung mga reflections ng mga principles, mga messages, para yung ating mga experiences ay makalinya doon sa mga thoughts ng mga payo ni Sister White about dito sa how to live lifestyle of faithful stewardship. Meron akong gustong i-share, Pastor, dito sa atin. Yung linya ng why the blessing is withheld from some. No? Meron ditong sa page 87, line 1. No? Bakit ang pagpapala ay withheld? Napipigil, no? Napipigil sa atin. Sabi po dito niya ni Sister White, hasten, my brethren and sisters, to bring to God a faithful tithe, and to bring Him also a willing thank offering. So magkasama palagi, Pastor, napapansin mo, no? Yung tithe, faithful tithe, and then willing thank offering. There are many who will not be blessed till they make restitution of the tithe which they have withheld. Yung salitang restitution, mamaya bigyan ko ng diin. No? God is waiting for you to redeem the past. The hand of the Holy Law is laid upon every soul who enjoys God's benefits. Let those who have kept back their tithe make an accurate reckoning. Importante po yun. No? So, restitution, yun pong redeem the past, at saka yung accurate reckoning, magkakasama po yun. No? And bring to the Lord that of which they have robbed his work. Make restitution and bring the Lord peace offerings. Let him take hold of my strength, that he may make peace with me, and he shall make peace with me. If you acknowledge that you have done wrong in misappropriating his goods, and freely and fully repent, he will forgive your sin, your transgression. Review and Herald, December 10, 1901. Ang aking pong take dito, mga kapatid, ay maliwanag po yung mga salitang ginamit ni Sister White. Yung pong salitang hasten, madaliin, mabilis, huwag itong i-withheld. Hasten, mabilisin. Ang tawag po natin dito, mga kapatid, maging prompt tayo. Maging prompt. Planuhin, intentional, i-commit. Yung mga kapatid, mga salitang iyan ay mga salitang nagbibigay po ng kahalagahan, pagpapahalaga natin sa mga instruction ng Panginoon in terms po dito sa napakaliwanag na mga utos ng Panginoon tungkol po sa pagpapractice ng tithing and systematic and regular giving of offerings. Ito, mga kapatid, yung pong napipigil daw po itong mga gustong ibigay pa ng Panginoon sa atin na mga bagay na sana ay nai-enjoy natin ngayon sa ating church, hindi para sa ating sariling comfort and pakinabang,
kundi yung mismong purpose ng Panginoon, yung masustain ang cause niya, no, yung gawain niya, may spread ang gospel at matupad natin ang misyon ng church. Yun po yung purpose palagi, mga kapatid. Palaging magkadugtong po yun. Hindi pwedeng paghiwalayin yung pong giving plan ng Panginoon na maliwanag niyang sinabi sa Bible at sa Spirit of Prophecy, at yung purpose nito na i-sustain ang kanyang work, yung kanyang nagtatapos na gawain in preparation for the second coming of Jesus. So ito po ay maliwanag. Yung pong there are many who will not be blessed till they make restitution. Alam niyo yung salitang restitution of the tithe, ay tinignan ko po ito sa concept ng Old Testament, lalo na sa Book of Malachi. Ito pala, mga kapatid, ay may kinalaman sa relationship. Yun po yung salita ito, relationship. At nung tignan ko po yung intentional active word ng pong salitang return to me, all the tithes, ang ibig sabihin po ng return ay may kinalaman po yun sa kaugnayang intimate relationship sa Panginoon. Intimate, pag sinabi intimate, malalim po yun. Yung restitution, bumalik tayo ng malalim na relasyon muli sa Panginoon. So yun po palang pag-restitute ng pagbabalik o yung pag-return ng tithe ng ating Panginoon ay symbol po yun. Yun po ay sagisag, ito po ay significant experience natin ng ating pagpapanauli at pagpapalalim ng ating relasyon sa ating Panginoon. Ito po ay indicator na tayo po ay nakapanauli ng malalim na relasyon sa Panginoon. Okay? So ito pong ibig sabihin yung nakaakibat na pagpapalang pangako ay nakadugtong po yun sa nabuo nating relasyon sa Diyos. Wala ho yung kinalaman sa pera lang. Yun po ay prosperity in all aspect of life. Spiritual prosperity, material prosperity, relationship prosperity, protection prosperity. Lahat po ng ipinangako ng Diyos doon na nakaakibat sa Malachi chapter 3, 10 to 12 ay nandoon po, mga kapatid, yung salitang restitution. Yung pagpapanauli ng ating malalim na relasyon sa Panginoon. Yun po ang ating wino-work out dito sa daily spiritual empowerment. Magiging mga kapatid, magiging mababaw ang ating pinagkukunan ng mga practice natin, yung daily practices natin, including tithes and offerings, including going to church, including involvement in ministries. Magiging mababaw lahat yan kung hindi ho yan nakaugat sa ating restitution sa Panginoon, ng relationship, yung malalim, intimate relationship sa Panginoon. So yung intimate relationship na ito, mga kapatid, ay magbubunga ng mga practices na nakaugat sa mga prinsipyo ng relasyon natin sa Panginoon, including faithful returning of the tithes and abundant thank offering, or tinatabi po natin expression of love, expression of gratitude ng mga offerings natin, yung mga COP natin, mga kapatid. So yun po yung foundation, mga kapatid. Yun ang foundation, at gusto po natin na yun ay palaging sariwa sa isipan natin. Sa pagmamahal natin sa Panginoon, sa ating kaginhawahang naranasan sa piling ng Panginoon, hindi natin pababayaan na ang gawain niya ay maghihirap. Palagi tayong handa ibigay ang lahat para sa misyon ng ating Panginoon. So the heart of God beats on mission. So the church heart beats in mission, in giving, in our involvement, in everything, mga kapatid. Sa lahat ng ating gagawin, umiikot ang buhay natin sa pag-ibig na ipinundar ng Panginoon para sa missionary plan. Ito po ang aking reflection, at nawa ay makabalik tayong muli na palagi sa mga prinsipyong ito
na kaya natin ito ginagawa ay hindi para sa ating sariling pakinabangan ng material, kundi sa aspeto ng pagtupad ng mga layunin ng Diyos kung bakit po tayo tinawag sa iglesyang ito na may layunin ng pagmimisyon. A missional church is always in the heart of God. God bless you po. Okay, maraming salamat po. Pero meron pong testimony mga kapatid. Meron po kayong testimonya doon. Mga patotoo. Meron po kayong 2 to 3 minutes. Hindi po, taas lang po kayo kamay. Nakaabang po tayo ngayon. Yan. So tunay nga po mga kapatid, no, na yung sinabi sa writings ni Mrs. White na ang Panginoong Diyos ay maaaring ipagkait niya yung pagpapala sa mga tao o institusyon kapag tayo po ay hindi naging tapat sa Kanya, no? Kapag tayo ay naging maramot, nagpabaya tayo, naging sakim tayo, naging makasarili tayo mga kapatid at hindi natin tinitignan ng mabuti o pinahalagahan yung pong gawain ng ating Panginoong Diyos. Yan. So napakahalaga ito at napakadiin ito. Ito pong chapter na ito mga kapatid sa chapter 17 ng Counsels on Stewardship. Napakamadin ito mga kapatid. Kaya ating idalangin ito na tumagos talaga sa bawat puso natin at maitatak ito sa ating pong pag-iisip. So sige po mga kapatid, meron po kayong testimony doon? Reflection pa? Pastor. Yeah, si Brother Melvin Sano. Good morning po. God first morning po ulit habang nag-iisip pa sila ako muna ulit nasisingit po. So ayan tunay naman talaga gusto ng Diyos na pagpalain tayo ng sagana. Gusto niya yan, bakit hindi po? Pagpapakita nga yan na talagang ang Diyos ay pag-ibig. Kaya lang dahil sa ating pagsuway, hindi pagiging tapat sa Kanya, naantala tuloy yung mga blessing na dapat natatanggap natin. Ano bang klase mga blessings ito? Hindi ito basta material na blessings mga kapatid. Isa na yun na experience ko. Kasi ako ay dating pasaway rin at ako ay talaga naman na pagdating sa usapang stewardship dati ay talaga namang ako yung namumula agad ang mukha sa pagkontra pero ngayon nung naunawaan ko ito ay binago ako ng Panginoon binago ako ng Panginoon at sabi ko nga ay tunay pala talaga na kapag ikaw ay naging tapat sa Panginoon, ibinalik mo yung para sa Kanya, ay rumaragas ang pagpapala ang iyong mararanasan dahil yun ay napipigilan lamang naman talaga Pero hindi ko sinasabing material na pagpapala ito. Ito ay marami akong naranasan na pagpapala. Unang-una, naging ako ay malapit sa Kanya. Nagkaroon ako ng spiritual growth, number 1 yan. At masarap maglingkod sa Panginoon. Totoo yan. Yan ang unang blessing na aking naranasan. Pangalawa, yung character development, yung bang maiisip mo yung bago ka parang gumawa ng aksyon na mali, maiisip mo kasama ko nga pala si Jesus. Di ba? Tapos hindi ka na natatakot anumang pagsubok yung dumating sa iyong problema. Yung bang maraming bayarin pero hindi ka natatakot kagaya ng mga testimony nila kahapon. Naranasan ko lahat yan. Lumakas yung ating loob na aking loob ng sumubok sa mga pagsubok, sumabak sa mga pagsubok dahil alam kong kasama ko ang Panginoon. At bonus na lamang yung mga material blessings sa mga kapatid. Bonus na lamang yun. Kaya mga kapatid, kung isa tayo sa mga dating hindi naging tapat sa Panginoon, ay ngayon na yung panahon. Ngayon na yung panahon, tinatawag tayo ng Panginoon para magsisi, magbago, magtiwala sa Kanya. God first morning po sa ating lahat. Amen. Salamat po, Brother Melvin. Okay po, meron pa po mga kapatid. Sige po. Brother Ben, kamusta ka? Ready ka na ba? Pastor Ben? Okay, meron pa po mga kapatid, testimony. So, totoo mga kapatid ko, na minsan, unang-una, pag napakinggan talaga natin ito, ay parang mag-resist tayo, parang tataas sa ating mga kilay. Pero sabi po dito sa stewardship, kapag ipinagkait ng mga mananampalataya ang nararapat para sa Panginoong Diyos, inilalagay po natin ang ating pong mga sarili sa isang kalagayan kung saan hindi natin matatanggap
ang lubos na pagpapala ng Panginoon. Pero tayo naniniwala na ang Panginoong Diyos gusto talaga tayong pagpalain. Kaya lang, tayong mga tao lang ay talagang sakim, no? Yun lang talaga ang totoo doon. Mas gusto nating unahin yung mga bagay na material, no? Na talagang tangible na nakikita po natin. Hindi natin inilalagay yung ating pananampalataya sa Panginoong Diyos. Iyan ang talagang normal na nature ng ating makasalanang pag-uugali. Yan po mga kapatid. Sige po, kaya isang malaking bagay at isang napakasarap sa pakiramdam kapag ka nakawala ka dun sa tinatawag na kasakiman. No? Masarap sa pakiramdam yun. Kaya ako nagpapasalamat sa ganitong pag-aaral na nabubuksan yung isipan ng bawat isa sa atin at ako personally. No? Kasi masarap makawala doon sa pagkakulong ng pagiging sakim. Kasi pagiging sakim ka, yung talagang napakatipid mo sa sarili mo, talagang madamot ka. Pero kapag buksan yung isipan natin dito, tayo ay totoong nagiging lingkod ng ating Panginoong Diyos. At ang iniisip na natin, sa halip na bumili tayo ng bagong ganito, pag-ipunan yung mga ganito, ay una natin naiisip na paano kaya ako makatulong sa gawain ng Panginoong Diyos. At lalo na sa atin po ngayon, sa mission story, di ba, yung sa Mongolia, sa Ulaanbaatar, ay meron din tayong mission doon sa pangsanlibutan. Ngayon po mga kapatid, meron po pa kayong reflection, akin pong nakabantay dito, para po kayo ay ma-recognize. Po, encourage po namin kayo. Pastor Jerry. Please tell your stories, journey sa spiritual maturity in terms po sa pagpapractice ito. Alam niyo po, pare-pares po tayo ng experience mga kapatid. Kahit po kami ay mga tagapagturo nito, pastor, na ini-expect sa amin na ito ay kauna-unahan po naming buhay kasi ito nga po mga kapatid ay naiintindihan namin malalim, kami mga manggagawa, na hindi po ito tungkol sa pera lang mga kapatid. Ito po ay tungkol sa ating buhay na relasyon sa ating Panginoon. We keep our relationship alive through the indicators. At ang mga indicators po nito, ito pong isa sa mga spiritual discipline ay yung ating pong giving attitudes, yung pagbibigay natin ng anumang bahalagang bahagi sa atin para sa gawain ng ating Panginoon. Alam mo, Pastor, totoo po itong sinasabi lahat ng ating propetisa. Na-experience po natin itong lahat. Meron po akong 2 points na ipapatotoo. Una, kung bakit napakahirap po itong i-practice sa ating part, sa ating side. At gusto ito ng Panginoon na palagi nating gawin at hindi niya ito tatanggalin hanggang sa second coming. Matatapos lang itong giving plan na ito pagka dumating na si Jesus. Pero hanggat narito tayo, nagse-shape po tayo ng karakter, ay hindi ito mawawala. Palagi may opportunity ibibigay ang Panginoon para ma-practice natin itong faithfulness in tithing and giving of offerings. Ang number 1 dahilan kung bakit ito po ay napakahirap i-practice ay yun pong attitude na normal, natural attitude ng kahit na sino, kahit nasa loob ng church, sa loob ng church, ay yung pong tinatawag na self-preservation. The nature of self-preservation. Napapasin ko ito sa church, Pastor, na pagka pagkulang na yung pondo, mga kapatid, napansin niyo ba, pagkulang na yung pondo, ang mapagdidiskitahan ng mga leader ay kasi naman dapat kasi iniiwan na ng buo yan dito Ayan. Kaya yung iba nag-i-specified na, specifics na nila, mawawala na yung thought na tayo pala worldwide church, we have to support the whole branches of church ministries, hindi lang pala yung simbahan natin. Mawawala na yung mga kapatid kasi gusto natin i-preserve yung church natin. Kung ano yung nagagastos sa simbahan, kung ano yung dapat na bilhin sa simbahan, kung ano dapat ayusin sa simbahan. So, nagkakaroon tayo ng tinatawag na self-preservation. Hanggang sa malimutan natin na saka sa self-preservation natin, lalo tayo naghihirap. Bakit? Winibidhel din ng Panginoon yung potential na i-receive pa natin yung lahat ng mga bagay na pwede niyang ibigay sa ating experiences na tayo ay maging daluyan ng pagpapala sa iba't ibang bahagi ng mundo ng ating pong
may gawain ng Panginoon sa buong mundo sa iba't ibang mga churches. So itong self-preservation always is the point. Ang hirap nito mga kapatid. Pero magagamot po itong self-preservation. Una, when we think of what Christ has done for us. Hindi siya nag-self-preserve. Pinili po niyang tanggalin yung kanyang sariling, alam niyo na mga kapatid, iniwan niya yung pakinabang niya sa langit. Pumunta siya dito sa lupa. Ang unang pinreserve ng ating Panginoon, yung munang mga minamahal niyang ililigtas. Tayo ang pinreserve niya. So others first. So yun po mga kapatid. Number 2, yung pong karakter ni Christ, gagamutin niya self-preservation. And number 2, yung itinuturo natin sa foundation ng giving plan, to put your trust and full confidence in God. Mailagay natin ang buong tiwala sa ating Panginoong Diyos na may-ari, tagapaglaan, at manlalalang natin na hindi niya tayo pababayaan. Outside of that, mga kapatid, na hindi natin ito magawa, magiging idols na po ang ibang mga bagay sa buhay natin. Mayroon ng ibang Diyos na papalit. At madalas na yung Diyos na yun yung mga bagay na hindi natin mabitiwan. Yung mga bagay na hindi natin mabitiwan sa ating buhay. Na ilipat sana natin ang buong tiwala sa Diyos ng lahat ng ating buhay. So yan mga kapatid, nawa ay unti-unti natin itong maihakbang towards sa ating change ng heart sa tulong ng ating Panginoon na tayong lahat ay handa na isuko para sa gawain ng Diyos ang buo nating sarili at ang mga bagay na inire-require niyang gamitin sa gawain ng pagmimisyon. Salamat po. Salamat po, Pastor Jerry. Natutunan ko po doon na ang Diyos ang magpe-preserve sa atin. No? Huwag nating subukang i-preserve ang ating sarili. Sapagkat mayroong talata din na kapag iyong iningatan ng iyong sarili, pinreserve ang iyong sarili, o yung buhay mo talagang kinip mo, ay mawawalan ka ng buhay na ito kung tayo ay magiging sakim. Pero kung ito ipagkakatiwala natin sa Panginoong Diyos, bibigyan tayo ng buhay ng ating Panginoon. Kaya ang Diyos ang magpe-preserve sa atin. No? Huwag nating subukang i-preserve yung ating sarili. Bagkus ang Diyos ang maggagabay at tutulong sa atin. Ang kailangan lang ng Panginoong Diyos sa atin ay magtiwala tayo sa Kanya ng mainam. Di po mga kapatid, meron pa po ba kayo na nais sabihin? Sige po. Sabi po ni Sister Net. Ano pa sabi po ni Sister rin. Christ our protector. Opo, sa COP. Yes, opo. Christ our protector pa rin talaga. Ang Christ our preserver. Christ our preserver. Yes po. Sige ba, basa ba? Sabi po ni Sister Net Lazaro, sabi po sa Review and Herald, the enemy Satan has brought to us temporal things above the spiritual things. The money wasted on needless things, Satan's suggestions are carried out many things like birthdays, anniversaries, festivals, etc. and etc. If you have been withholding your tithes and offerings, it is that we have left our first love. You set up idols in our hearts. So totoo yun. Meron tayong itinatayong idol sa ating pong mga puso. Bagamat wala tayong nakikitang rebulto, pero pagka hindi tayo nagbalik nga, yun nga, may iba tayong Diyos-Diyosan at masakit doon para tayong magiging Gideon, ano? Ano po? Sa FB meron din. Kay Brother Edmund Sabio. Sige nga po, pwede pong pa-copy-paste at hindi po ako sa FB ngayon. Dahil po yung aking data ay baka maglag ako pagka sabay-sabay yung bukas Pastor Melvin, basahin ko na lang po. Basahin na lang, oh. Yeah. Sige po. Thank you, Brother Edmund. Yeah, please. Thank you po. Mula kay Brother Zerin De Leon Anchieta. Sabi po niya,
Totoo po, relationship muna with our Lord and everything else will follow. Amen. Amen. Meron pa po rito yung iba po kasi prayer request na po, no? Kay Sister Neriza Erilia Francisco, sabi po niya, sa akin naman po, pinalakas ng pagkaunawa sa COP at paglilingkod sa kapwa, kusang bumubukal sa bibig ang pag-sharing salita ng Diyos sa bawat tao na nakakausap kahit saan basta may pagkakataon. Amen. Amen. Lord. Ito po. Lang po, yung iba po ay prayer request na po, ano. Yan po. Yan lang po, Pastor Nelven. Thank you po. Okay, salamat po sa report, Brother Edmond Sabio. Maganda pala, meron tayong reporter galing sa FB Live. Yeah, Correspondent. Salamat po sa report, no? Thank you po, Pastor. Okay, kung meron pong report pa dyan sa FB Live, ay sabihin nyo lang po, maganda po na marinig din natin sila. Siguro, Okay Pastor, po. encourage na natin niya si Brother Edmond, tutukan palagi at ma-assist tayo kung available siya sa araw, no? Yan. Yes. Amen po. Pastor, meron pa dito. Sige, Kuya Melvin. Report. Meron dito sa ating Facebook Live, meron din dito. Kay Sister Leonora Cusio Cavietes. Gusto ko rin mga reporter. Kasi reporter si brother, reporter na rin ako. Ill-gotten gains. Sabi dito, ill-gotten gains gets you nowhere. An honest life is immortal. God won't starve an honest soul, but He frustrates the appetites of the wicked. Proverbs 10:2-3. Honesty is of God, and dishonesty is of the evil. Tapos meron pa rito, do not covet what is God's, because when you covet that which is not yours, the next step that you do is to steal. Tama po yun, ano? Kapag pinag-interesan natin yung di sa atin, susunod niya, magnanakaw na tayo. Dugtong pa dito ay para kay Pastor Jerry. Sabi niya, tama po Pastor Jerry, kasi po kami ay lagi dumudukot sa sariling pulsa kapag may needs ang church, o kaya ay lagi sinasabihan na kung hindi ninyo kaya magbigay ay mag-solicit na lamang. Yan ang istorya sa church, ano, kapag nagkakapo sa pondo, ano po. So yan ang from Sister Leonora Cusio Cavietes dito sa South Nueva Ecija 2. Yeah. Pastor Nelven. Yes po. Opo. Napakalalim hindi niyo ba napansin, mga kapatid, yung reflection ni Ate Nora? Brother Malalim. Yan, lalim po noon. Actually, mga kapatid, yun po yung talagang naranasan ng ating unang mga magulang. Nung napansin niyo, mga kapatid, nung simulan nilang nasain yung mga bagay na hindi kanila. Anong ginawa, mga kapatid? Ayun. Ginalaw nila yung maliwanag na instructions ng Panginoon. Yung gagalawin yung bagay na niutos sa inyo, yung puno na yon. Yun ay nagpapanatili. Di ba, nabasa ko sa inyo na nakaraan, yun ay pirming magpapaalaala na ang Diyos ang may-ari. Yung puno na yon. So, since the beginning of the plan of God, na inilagay yun ng Panginoon, ay ipinapaalala na sa atin ng Diyos ang may-ari at tayo ay kanyang mga tagapamahala. So we will never be the owner. We will never be the owner. Only God, because God is our creator. He is the owner. He is the provider alone. So yun, ang ganda nung ni Ate Nora. Si Ate Nora ay pwede niyang gawin na yung sermon o pang-promote sa stewardship sa church nila. Yes. Yung istoryang yan. Kaya ang sabi po ni Apostol Pablo sa Colosas, ang lahat ng covetousness ay form ng idolatry. Kasi yan ay pag-take ng step ng mga bagay na para sa Diyos ay tinitake mo sa iyo. Yan po ay isang serious na kasalanan, mga kapatid. Kaya ito pong tithing, ay akala natin ganyan lang po yan. Actually, yan po ay sagisag ng honor and authority na para dapat ay sa Panginoon. Pag hindi natin yan sineryoso, mga kapatid, ay nagkakasala tayo sa Diyos. Ninanakawan natin siya ng honor and authority na para lamang sa Kanya. At nililipat natin sa atin dapat ay hindi. Marami pong salamat. Salamat po, Pastor Jerry. At totoo po ang sinabi sa Proverbs chapter 10, hindi gugutumin ng Panginoon ang mga tapat na lingkod niya. Yan, kapag hindi atin nakakahiya na ubusin, di ba?
kapag ka pinakain ka sa bisita ka, tapos inubos mo yung pagkain doon, hindi naman iyon nakakahiya, no? At yung pong kayamanan, ipinagkalob sa atin ng Panginoong Diyos, hindi talaga atin yun, no? Pinagkatiwala lang. At nakakahiya sa Panginoon, ubusin lang natin yun sa pansarili natin. So ngayon, oras natin ay 4:59, Pastor Jerry, no? Sa ating pong mga kapatid. At salamat po sa inyo pong mga testimony. At bukas po, nais po namin marinig kayo. Kahit sa Facebook, meron tayong magre-report sa atin. Saan man kayo mag-comment, pero magre-report at nais po namin kayo mapakinggan muli. So ngayon po ay 5 a.m. na at atin po mapapakinggan ang COP video o si Pastor Ben Santiago. Okay, bago natin Pastor bukas sa ating panibagong segment ng ating program. Mga kapatid, personally, ako po ay nag-i-invite sa inyo, encourage ko po kayo na your stories is very important here. Ang inyong mga salaysay ng paglalakbay na spiritual, sa paglago nating spiritual, ay napaka-importante po sa aming lahat na marinig po namin kung ano ang inyong mga stories ng mga tagumpay, stories ng inyong relationships sa Panginoon, yung inyong growth in Jesus, yung inyong faith. As you practice this, habang pinapractice po natin itong mga commitments na ito para sa Diyos, ay sana po ay paghandaan natin, manalangin po tayong mabuti na sa araw na ating pagdalo ay makapagdulot tayo ng blessing sa ating mga kasama. Short stories lang mga kapatid, how you battle with your weaknesses, paano po kayo nanagumpay sa gusto nyong commitment, potential, giving potential sa ating pagsuporta sa misyon ng Panginoon. Mga kapatid, bukas po muli, sana po ay meron na tayo mga stories ng ating mga kapatid. Huwag mo kayo mahiya. Dito lang mali. Dito lahat ng ating sasabihin dito. Basta pinalaki natin ang Diyos. Ang intention natin ay make God bigger in everything. Ay kalulugdan tayo ng Panginoon at makapagpapalakas tayo. Gagamitin tayo ng Panginoon na makapagpalakas ng iba dito sa ating platform at sa mga nanonood po sa ating FB Live and YouTube. Salamat po. God bless you. Salamat po. Ating na pong pakinggan ang God First video. Ang Seventh-day Adventist Church ay tumatayo bilang isang propetikong kilusan na itinatag ng Diyos sa tamang panahon upang ibalik ang mga katotohanan sa Biblia at ihanda ang sangkatauhan para sa ikalawang pagparito ni Jesus. Walang alinlangan, ang misyon ng simbahan at malawakang presensya sa 212 mula sa 235 na mga bansa at teritoryo sa buong mundo, ay maaaring may ugnay sa maayos nitong istruktura, at ang disiplinado at responsableng pamamahala ng financial resources nito. Ang isang epektibo at mahusay na budgeting system ay nagbibigay ng kaayusan sa paglalaan ng mga pondo na nagpapataas ng kahusayan sa pagsuporta sa misyon. Kasabay nito, ang isang matatag na sistema ng pag-audit ay nagbibigay ng transparency at pananagutan, pagsuri kung ang mga pondo ay ginastos ayon sa patakaran, at pagbibigay ng mga regular na report tungkol sa mga kasanayan sa pinansyal ng bawat institusyon. Gayunpaman, ang pagbuo ng pananagutan at transparency ay hindi lamang responsibilidad ng mga treasurer at auditor. Ang pagiging epektibo ng mahalagang prosesong ito ay nakadepende rin sa paraan ng pagbabalik natin ng mga ikapo at mga handog, at ang kahalagahan ng mga resibo pagkatapos nating magbigay. Ang mga resibo ay hindi lamang ang ating karapatan na magkaroon, kundi ito rin ay ating tungkuling na dapat gampanan. Ngunit malinaw naman, ang mga resibo ay maaari lamang ibigay sa mga nagpapakilala ng kanilang sarili sa pisikal o virtual na ikapo at gumagamit ng mga sobre. Para sa kadahilanang ito, ang mga ikapo at mga sobre sa pagbibigay ay dapat na ginagamit sa mga simbahan ng Adventist. Kapag ginamit mo ang iyong sobre,
o nagbibigay ka sa pamamagitan ng online giving, siguraduhing nauunawaan mo ang lahat ng mga pagpipilian sa pagbibigay, na malinaw mong isinusulat kung ano ang para sa ikapo at kung ano ang para sa offering, at makasisiguro ka na ang iyong offering ay ipapamahagi ng pantay upang itaguyod ang misyon ng simbahan sa lokal, gayon din sa regional, at sa international, gaya ng sinabi sa atin ni Jesus na ating gawin sa mga Gawa 1:8. Automatikong nangyayari ang patas na distribution sa lokal, sa mission, at sa mga bansa, kapag ating ibinibigay ito sa pamamagitan ng combined offering plan. Ang loose offering naman ay maaari pa ring isang katanggap-tanggap na opsyon kapag inilagay mo ito sa sobre at isinulat ang iyong pangalan, upang sa ganun ay makatanggap ka ng resibo. Gayunpaman, kung halimbawa ay nagpasya kang ibigay ang iyong ikapo nang hindi nagpapakilala at hindi gumamit ng sobre, malamang ito ay maitatala ng treasurer bilang isang offering. Dahil dito, maaaring hindi nito matupad ang sagradong layunin ng Diyos para sa ikapo. Nililinaw ng mga halimbawang ito ang kahalagahan ng paggamit ng sobre sa ating pagbibigay, at umasa tayo na makakatanggap tayo ng resibo. Sa sandaling matanggap mo na ang resibo, ipinapayong palagi nating i-verify kung ang halagang nakasaad dito ay tumutugma sa ating ibinigay, gayon din sa ating itinakda bilang ikapo at mga handog. Ang simbahang ito ay ang katawan ni Kristo, kasama niya ang ulo nito, at ninanais niyang gawin ang lahat ng bagay sa maayos na paraan. Sa ating pagtutulungan upang mapanatiling maaasahan at mahusay ang sistemang pananalapi ng simbahan, naway unahin natin ang Diyos bago ang ating mga hangarin. Pakinggan na po natin si Pastor Ben. Good morning, Pastor Ben. God first morning. God first morning. Nasa dagat ka ata. Background lang, background. Sige. Ano ba na? Okay. Sabi po dito sa Council on Stewardship, chapter 17. Nais ko lang basahin bago ako mag-reflect. Chapter 17, sabi po dito, may pamagat na darkness brought into the churches. Sabi po dito, some fail to educate the people to do their work duty. They preach that part of our faith which will not create oppositions and displace their hearers, but they do not declare the whole truth. The people enjoy their preaching, but there is a lack of spirituality because the claims of God are not met. His people do not give him in tithes and offerings, that which is his own. This rivalry of God, which is practiced by both rich and poor, brings darkness into the churches, and the minister who labors with them and who does not show them the plainly revealed will of God is brought under condemnation with the people because the neglect is duty. Kaya kung ating po titignan, dito sabi po dito yung kabiguan sa pag-educate, ano po? Sa pag-educate at yung ating pong pagtuturo. Ano po? Alam niyo po nung bago-bago pa lamang sa pananampalatayang Adventista, dito ako nagkaroon ng tinatawag natin na malaking opinion sa pagdating sa tinatawag natin na tithes and offering saka sa ngayon, no? Noon, sabi, kapag nag-offering ka, offering, depende kung magkano yung gusto mong ihulog, no?
doon sa collection o doon sa panangungulikta yung diakon, no? Nakadepende sa yun kung magkaano yung iyong iuhulog, no? Kasi sabi ko yung malayang handog. Pero pag tagal-tagal, nung ako ay matid ng stewardship seminar, ay sa turo nila Pastor Adap tsaka ng ating presidente doon sa Laguna, nagkaroon kami ng commitment doon na 3% no ng kabuuan para ibalik natin sa Panginoon. Pero nung pagtagal-tagal, then sabi ng asawa ko, sabi niya, bakit 3% lang? Sabi niya, napakadami naman yung ating, yung biyaya naman na dumadating sa atin ay sobra-sobra naman. Bakit kaya, sabi niya sa akin, ay kung magkano yung text, ganun din kaya yung ating offering. Sabi niya, sabi ko, sa'yo, nasa sa'yo. Ano gusto mo? Commitment. Yan gusto mo maging commitment, di gawin natin. Sa akin, sige, para tayo nagdo-double titings na, no? Sabi niya, parang gano'n na nga, sabi ko. Pero wala pang idea sa akin yung tinatawag natin na yung ganito, yung COP, no? Wala pa sa idea namin yung COP. Hindi, sabi niya, sige, kung magkano yung tithe, sabi niya, ganun din yung gagawin ko sa offering. Kasi parang pasasalamat ko na sa kanya, yung mga binibigyan niya sa atin ay sobra-sobra. Kaya sabi niya, ibalik na. Kung magkano yung tithe, ganun na rin din ang gagawin ko. Then sabi niya, sige ako. Then, sabi niya, hindi labang yun, sabi niya, meron pa rin tayong commitment na sa isang taon, meron tayo talaga na pondo na ibibigay din sa isang church na gusto natin nabigyan bukod doon sa tinatawag natin na kung magkano yung ating tithes at yung magkano yung offering natin. Iba pa yung outside doon sa bagay na iyon, no? Sabi niya, sige. Alam niyo po ba kapatid, ang natutunan ko sa bagay po na iyon na yung pagkakaroon po ng COP, yung tinatawag po natin na yung sobrang pagpapala, yung ibinabalik mo sa Panginoon. Yung tinatawag natin na yung pagpapahalaga natin dito sa mga material things na nasa paligid natin. Wala na doon yung ating focus, ano? Wala na doon yung tinatawag natin yung puso natin, no? Sabi ko, napakaganda pala ng bagay na yun na may practice natin na ayan, si OP o higit pa na 10% na binagkakaloob natin sa Panginoon, nawawala yung focus natin dito sa tinatawag natin ng material things, nawawala yung tinatawag natin yung puso natin dito sa sanlibutan, kundi nandoon sa yung gusto natin makatagpo na ang Panginoon, no? Nga lang, no? Sabi nga, yung tinatawag po natin na ito, yung tinatawag natin na education about just sa tinatawag po natin na stewardship, na education about sa tithes and offering, kung paano ba natin ito gagawin, ano ba yung purpose nito, yun talaga ang napakahalaga na dapat mapukusan pa rin, no? sa bawat isa sa atin. No? Sa gabi-gabi ko gabi-gabi tuloy. Ito yung umagang pakikinig ko at sa gabi din, no? Dito sa tuloy-tuloy natin na ng ating program na ito ng God First Morning tsaka yung missional evening. Bilang isang manggagawa ng Panginoon sa kanyang pa rin, masigit, sinasabi ko na masigit na lumalawak yung ating kaisipan, hindi kaisipan kundi yung edukasyon, no? Kasi totally nga po talaga na pagdating do sa tinatawag natin na sa stewardship, hindi ganun natin o hindi ganun na i-emphasize sa atin, lalo-lalo na sa bawat local churches, no? Kaya nagkakaroon tayo ng problema sa yung mga kapatid ay lagi nakapokus doon o yung puso nila hindi natin totally ma-commit doon sa misyon ng ating Panginoon, no? Kaya makita natin itong COP na ito, hindi siya mabigat. Hindi siya yung parang kinukuha na sa atin lahat, kundi ang gusto kong ipakita dito ng
ng ating Panginoon. Hindi diyan dapat yung ating puso nakatali, no? Hindi diyan yung ating kaisipan lagi doon nakasentro, ano? Yun yung napakaganda na aral o gustong ituro sa atin ng Panginoon. Alisin natin yung puso sa mga material na bagay. Po. Sino po gusto pong magdagdag sa bagay po na iyon? Amen. Amen, Pastor. Okay na. So bukas po, magdadagdag tayo sa bagay na yan, Pastor Brad. Salamat po. At ngayon po ay... Pastor Nelben? Yes po, Pastor Jerry. Oras pa naman tayo. Konti lang. Opo. Salamat, Pastor Ben, sa iyong maliwanag na experience with principles na iyong natutunan. Mga kapatid, ito po'y napakaigsing statement na galing kay Sister White at nakatutuwa na binigyan po niya ng diin dito na napakahalaga po talaga ang pagtuturo. So ito po ang advocacy talaga natin. We can educate our members through testimonies, through seminars, through week of prayers, through practice mainly. Sa pamamagitan ng ating mga lifestyle ay pwede tayong mag-educate, 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 mag-educate. Sinabi po dito ng ating propetisa, pinalalakas po ang ating loob na tayo po ay huwag matakot, na may makakaharap tayong magre-resist. Huwag tayong matakot na masasabihan tayo ng Mag-freeze po. Mukhang si Pastor Nelben yung nagkaroon ng internet issue po, mga kapatid. Or si Pastor Jerry. Maaari siya. Si Pastor Jerry. Maaari nagbiyahe si Pastor Jerry. Nagkaroon ng internet issue. Okay po. So tayo po ay dadako na sa ating pong United Prayer. So wala dito yung mga na-assign ko. So hilingan natin si Brother Edgar Leono. Yun, yung ating pong isa sa mga leader dito po sa West Nueva Ecija para po sa ating United Prayer. Brother Edgar, kayo po yung... Ayan mga kapatid, maganda sana yung sinishare ni Pastor, kaso kung di naglobat yung kanyang laptop, baka nawalan ng internet, ganun kasi pagka naka wifi, tapos bigla nawalan ng signal yung wifi galing doon sa ISP, nawawala talaga, nahulog, So ayan, tayo ay mag-reflect muna, maganda yung topic, actually maganda yung topic, maiksi lang pero ang ganda ng nilalaman ng topic. So nais kong sa inyo na mas malawak ng kaunti. May nakita kasi ako dito na research ko, Sabi dito na point number 1, ang hindi ganap na pagpapahayag ng katotohanan ay nagdadala ng kadiliman. Ano ibig sabihin ito? Pag di natin na ituro yung katotohanan ng tama, nagdadala ito ng kadiliman, Sabi nga dito ay may mga nangangaral na hindi ipinapahayag ang buong katotohanan. Ba't nila pinapahayag ang buong katotohanan, mga kapatid? Dahil nais nilang mapaluguran ang kanilang tagapakinig. Pinipili lamang nila ang bahagi ng pananampalatayang hindi magdudulot ng pagtutol
o hindi makakasakit sa damdamin ng iba. Nangyayari sa atin to, pinipigilan natin yung sarili natin na i-educate yung ating mga kapatid dahil parang di sila magtampo, di ba? Nakaka-relate dito yung isa nating kapatid. Kilala niyo po, alam niyo po kung sino tinutukoy ko, nandiyan kayo nakikinig, ano? So ito magandang lesson sa atin to. Huwag pala natin kasing gawin na i-hold yung pagdi-deliver sa kanila ng katotohanan, ano? Patungkol na ito sa pagbibigay. Totoo naman, lalo na yung mga bagong mayayagan, bagong binyagan. Pag ganito yung tinapik sa kanila, baka naman hindi na magsimpa, peraan lang pala tayo. Yan ang isip nila, no? Kaya kailangan ma-educate, ano? Huwag natin idiretsa ng gano'n, ano? Kaya dapat talaga ay simulan natin na proper education, ano? Pangalawa, meron pa dito, dahil dito nagkukulang espiritualidad ang iglesia. Kita niyo po. Kung hindi natin naririnig ang buong kalooban ng Diyos, hindi tayo lubos na lumalago sa pananampalataya. So yun, ano, kailangan talaga natin ituro ang lahat, ano. Point number 2, ang hindi pagbibigay ng tapat at ikapuna at handog ay pagnanakaw sa Diyos. Kita niyo po, dahil ayaw nating i-educate yung ating mga kapatiran na baka masaktan o baka maging negatibo, hinahayaan naman natin sila na magnakaw sa Diyos. Di ba? Nagiging parte patuloy tayo ng kanilang pagkakasala dahil di natin tinuruan. Gets niyo po, mga kapatid? Malino na sinasabi ng talata na ang hindi pagbibigay na ikaputandog ay isang anyo ng pagnanakaw sa Diyos. Ito ay ginagawa ng mayaman at mahirap. Kita niyo po, walang tinatangi, ano? Lalo na yung mayaman. Hindi binibigay ng tapat. Kaya delegado ay mayaman, ano? Ayoko na yumaman. At ito ang isa sa mga dahilan kung bakit nawawala ng liwanag at biyaya ang iglesia. Kita niyo po, kadiliman ang nangyari sa iglesia. Kapag ang tao ay hindi nagbibigay ng nararapat sa Diyos, hindi lamang ito nagdadala ng espiritual na kahinaan sa individual, kundi pati na rin sa buong iglesia, mga kapatid, ano po. Damay ang buong iglesia, no? Point number 3, ang ministeryo na hindi nangangaral ng katotohanan, ito na, masakit ito, ay may pananagutan. Ayan, ako po. Ang ministeryo, ang ministry, na hindi nangangaral ng katotohanan, may pananagutan. Ito yung mga tao, church leaders, ano po. Pag di natin pinangaral yung katotohanan, meron tayong pananagutan. Ang mga tagapanguna na iglesia, di ba, church leaders, na hindi tinuwid ang maling gawin ng kanilang mga miyembro ay may pananagutan sa harap ng Diyos, mga kapatid. Hindi natin pala sila kailangan idiretsa na person to person. So, i-general muna natin, ano, and then pag talagang wala pa rin ay at least i-share natin, ano, hindi natin pupwersahin share lang natin ng stewardship education. At least nagawa natin yung part natin, ano. Hindi naman natin kailangan pwersahin na maging tapat sila. At least bahagi natin yung part natin, ano po. And last, ang isang tapat na ministro ay dapat ituro ang buong katotohanan kahit na ito ay mahirap tanggapin ng iba. Bakit, mga kapatid, kailangan mo ituro kahit mahirap tanggapin ng iba? Dahil katungkulan mong ituro, mga kapatid, ano? Dahil merong kang pananagutan, di ba? Ang kanyang tungkulin ay hindi lamang magbigay ng kaaliwan, kundi hikayatin ang mga tao na sundin ang kalooban ng Diyos sa lahat ng aspeto ng kanilang buhay, mga kapatid. Kalooban ng Diyos ang dapat sundin ng bawat isa, no? Hindi kalooban ng tao. Hindi yung gusto na ayaw ko kasi baka masaktan sila. Kalooban ba ng Diyos yan? Hindi. Kalooban natin yan. So, at meron tayong pananagutan. Conclusion. Ang iglesia ay nawawalan ng liwanag at pagpapala kapag hindi na ipapahayag ang buong katotohanan at kapag ang mga tao ay hindi tapat sa kanilang tungkulin sa Diyos, lalo na sa pagbabalik na ikapu at handog. Ang pananagutan ay hindi lamang nasa mga miyembro, kundi pati na rin sa mga tagapanguna ng iglesia. Ano po? Kaya may panawagan sa atin sa umaga nito, mga kapatid. Bilang mga mananampalataya, tayo ba ay tapat sa pagbibigay ng para sa Diyos? Ang ating iglesia ba ay lubos na tumatanggap ng buong katotohanan? Naituturo ba natin ng buong katotohanan sa ating iglesia? O pinipili lamang natin ang madali at magaan na bahagi nito? Pinipili lang ba natin ituro yung magaan? O madaling ituro na di sila masasaktan? Ganun, ano?
Ngayon ang panahon, mga kapatid, upang muling manumbalik ka sa Diyos. Sabi dito, no? Maging tapat tayo sa pagbibigay ng ikapu at handog at tiyakin natin ang ating iglesia ay hindi nawalan ng espiritual na liwanag dahil sa kakulangan sa pagsunod sa kanyang kalooban. Napakaganda na lesson ito sa tulang, no? Napakaganda. At ako ay talaga dito nagising, no? Nagising ako dito sa lesson ito. So dapat talaga ay ituro natin, huwag tayo mag-hold back, mga kapatid, ano? Marami naman paraan para hindi sila masaktan. So lumapit tayo sa Panginoon para atin itong maituro ng maayos sa Kanya, ano po. Sabi na si Brother Jestril, good morning po sa iyo, kapatid. Baka nandiyan kami sa tawag dito, kung dyan matutuloy yung stewardship, not stewardship, Sabbath School level 1, ano, sa Bungabon Essential. Kung matutuloy dyan, ano, kasi dalawa yung option. So yan, welcome po Brother Jestril, si elder ng Bungabon Essential, ano. At Rebe, kung mahal mo ang gawain ay kailangan mo talaga maglabas ang paglilingkod ay lahat kasama. Tama, katawan, oras, pulsa, yan ang tunay na pagmamahal sa gawain ng Panginoon. Praise the Lord, Ate Rebe. Not holding back anything, ano. Sacrifice everything. Kasi malapit ka sa Panginoon, ba't ka matatakot maubusan? Hindi ka maubusan, sa Panginoon ka, di ba? At sabi naman ni Sister Leonora, ito, walang sawat ang ating masipag na kapatid na mag-share ng kanyang mga insight. Ano po? Salamat po. Madali po ang magbalik ng para sa Panginoon kung mayroon tayong pag-ibig at takot sa Kanya. Praise the Lord. Yan ang number 1 nga sasabi ko. Unahin natin yung puso, ano? Kasi pag yung bulsa ang inuna mo, magkakasala ka lang kasi aasa ka ng kapalit na material, di ba? So, mga kapatid, puso ang unahin natin, wag yung bulsa. Magkakasala tayo. Sigurado pag bulsa ang inuna natin, maasa tayo ng material blessing. Ngayon, kung puso yung inuna nyo, hindi mo naasahan yung material blessing na yun. Ang mahalaga, makapagtapat ka sa Panginoon. Dahil salamat po, Lord, sa mga blessing na ibigay mo sa akin. Ito, magtatapat ako. O ganun, di ba? Takot sa maging negative na consequence na pagiging madamot. Kita niyo po. Ano po. Natatakot po ako na baka pati ang aking mga anak ay magdusa sa mga nangyayaring consequence ng aking wrongdoings na hindi pagbabalik para sa kanilang Panginoon. Napakaganda po. Sister Nora, kayo po ay tunay na missional. Missional kayo, una sa inyong bahay tahanan na maging halimbawa sa inyong mga anak. Gayon din sa mga apo. Take note. Ito magandang tip ito. No? Kasi ito observation ko, no? Sa mga youth, kabataan. Bakit sila madamot? Hindi nagtatype, hindi nag-o-offering. Mag-offering ng barya coins, 10 piso, 5 piso, 20. Dahil ba sa wala silang pera, walang extra pera? Hindi yun, mga kapatid, ang dahilan. Dahil simula lang sila yung mga maliliit na bata. Hindi sila naturuan. So dapat ay natutunan natin din sa devotion. Dapat maliit na bata pa lang tinuturuan na. Para kanilang paglaki, dala-dala nila yun. Kasi mas mahirap turuan yung malaki kaysa sa mga bata. Kaya ako yung mga anak kong maliliit, yung isang maliit at saka yung, hindi na maliit yung grade 6 na, no? Tinuruan ko na silang dalawa at saka yung ate niya. May sobre na rin sila, no po. Dahil yan sa tuturo namin dito sa stewardship education, ano. Para nang noon, pag sila nagtrabaho na, tapat na sila, ano po. At matuto silang pagkasyahin kung ano yung natira, no? Hindi naman kulang yung aming binibigay. Sigurado kami nasasapat pa rin, ano po. So yan, meron tayong pananagutan sa ating mga anak, mga kapatid. Hindi lamang yung tungkol sa iglesia. Sa ating bahay din, meron tayong pananagutan. Kaya napakaganda na lesson na ito, no? Napakaganda. Diba? Kuya Melchor, God bless morning din po sa iyo. Pakisama sa prayers ang family ni Tia Pining Javier. Pumana na po siya dati nating po, narala ko nga yung pangalan na si Tia Pining Javier, ano po. So, siya ay nagpahinga na. Alam kong ang kanyang puso ay maluwag na tinanggap ang kanyang pamamaalam, ngunit ang kanyang pamilya ay nalulungkot. Sama po natin sa panalangin. Good morning po kay Sister Emelita Carpio. She's watching from Tabacao. Sister Emelita Carpio, magandang umaga po sa inyo lahat. Sa inyo pong pamilya dyan, ano?
At sino pa, meron pa ba ako na-skip sa task? Kung wala na, ay tayo mo na lang yun mga kapatid. Tandaan natin yung lesson yung umaga na to. Meron tayong pananagutan. At kailangan natin na ituro ang ating dapat ituro. Maging sa ating mga anak, sa ating bahay, tahanan, at maging sa iglesia. Ano po? Let's pray po mga kapatid. Hanggang 30 seconds at ako yung magsa-silent prayer. Kayo din naman, ibulong nyo na lahat ang nais nyo ibulong. Sama-sama tayong lalapit sa Panginoon. Let's pray po. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, sa umaga po na ito, salamat po sapagkat napakaganda ng mensahe na inyo ipinaalala sa amin na kami ay may pananagutan. Kung hindi namin maituro ang aming mga nalalaman, ang aming katotohanan na natanggap mula po sa inyo, ang aming panalangin o dakilang Diyos, bigyan po kami ng karunungan na aming maituro ito sa aming mga kapatiran sa iglesia. Gawin niyo pong praktisa namin ang aming bahay tahanan. Maituro namin ito sa aming mga mahal sa buhay sa loob ng aming tahanan, upang sa ganoon kami ay maging well-trained na stewardship leader, at ganoon din naman maibahagi namin ito sa aming iglesia, at ang aming pananagutan ay aming magampanan na aming maibahagi ang katotohanan na karapat dapat malaman ng sangkatauhan. Maraming salamat po sa inyong pagmamahal. Sa pagpapatuloy, nais namin isama sa panalangin ang mga prayer request ng kapatiran. Sama namin sa panalangin na may mga kahilingan sa mga umaga na ito, ang aming mga sariling mga panalangin na ibinulong namin at laman ng aming isipan at puso sa mga sandali na ito. Kasama ng mga prayer warriors o dakilang Diyos sa amin ito, sabay-sabay na binubulong po sa inyo. Inyo po itong dinggin, pagkaloob sa amin ayon sa inyong kalooban at hindi nang sa aming kagustuhan. Ang mga may karamdaman, nais po namin isama sa panalangin si Sister Abel Hermino, si Brother Ramon Hernandez, kay din si Nanay Juning Alpindo, kay din si Ana Rosbel Hermino, Nanay Sarmiento, si Nanay Bilen Kilantang. Sila ay pawang may mga karamdaman, nagpapalakas na sa recovery. Ipuin po sila na inyong mapagpagaling na kamay o dakilang Diyos. Kainti ng aming mga kapatiran na nakikinig ngayon, ay sama-sama kaming nanalangin na aming mailapit ang aming mga puso, maisuko namin ang aming mga sarili sa inyo. At kami willing na sumunod sa inyo at mag-share din naman sa iba. Sama namin sa panalangin ang sambayan ni Nanay Nerissa Francisco, kasama na si Brother Reynaldo Eusebio at ang buong family nila kahit mga malayo. Kaya din si Liway Erilia. Kasama din namin sa panalangin ang sambayan ni Sister Helen de la Cruz Malyari. Kasama niya sa prayer request si Ma'am Carmen, si Doc Partida sa kanilang kalusugan, patuloy na kalakasan. Ganyan din naman si Sister Melva Yenson, yung kanyang mga anak na si Ellis at si Dave. Kasama din po namin sa panalangin ang sambahayan ni Ma'am Lani Agustin. Kasama na yung kanyang mga friends na may sakit, sina Tess Almasan, Jocelyn Malungat, at ganyan din naman si Ma'am Lovejoy Tiwa. Ipuin po sila o dakilang Diyos na mapagpagaling na kamay, sapagkat para magamit pa sila ng pagpapalaganap ng inyong katotohanan na ibinigay sa amin. Dalangin din po namin ng sambayan ni Ate Revi, kasama ng buong San Leonardo Church. Patuloy niyo po siyang gamitin para maging liwanag, ilaw ng tahanan ng sambayan ng San Leonardo, kasama ng pag-aalalay sa mga bagong binyagan.
Ngayon din kasama po namin sa panalangin ng sambayan ni Ma'am Femi Sabat, kanyang buong pamilya, malayo man ang kanyang mga anak. Kahit gayon din si Pastor Eli sa kanyang pagpapagaling. Ang guys, parents, pupils, and teachers ay provide po niyo pangailangan para sa kanila, at gayon din ang mga kalusugan ng bawat isa. Dalangin din po namin ang sambahayan ni Sister Leonora Caviedes. May mga health concerns ang kanyang mga anak. Iyon niyo po itong hipuin na inyong mapagpagaling na kamay, hindi lamang kanilang physical na kalagayan, kundi lalong higit ang kanilang spiritual na kalagayan. Patuloy niyo po silang gamitin na maging daluyan ng pagpapala, maging halimbawa sa kanilang nasasakupan at sa kanilang iglesia, na patuloy na maitaas ang papuri at pasalamat po sa inyo, at maging isang tapat na katiwala na tagapagturo ng inyong mga binigay na blessing sa amin. Dalangin din po namin ang sambahan Kuya Monching Kalas, kasama na yung kanyang friend na si Sister Gwen Manalastas na may pneumonia. Siya po ay nakakonfine ngayon sa Qatar Hospital. Samahan niyo po siya o dakilan Diyos sa kanyang pagpapagaling. Gayon din ang sambayan ni Sister Wilma Fernandez, at ang sambayan ni Ate Christy Estabilio, kasama na si Kuya Edgar. Yung kanilang crusade na gaganapin sa pangunguna ni Kuya Edgar at ni Kuya Jun Dilaw, ay sila po ay inyong samahan na kanilang maitaguyod ng maayos, maraming makinabang sa kanilang crusade na ito. Ang sambayan ni Sister Shirley Rose Jacinto, sambayan ni Ate Lorna, kasama ng aming buong Agape Care Group o dakilan Diyos, ang sambayan ni Ate Milen, Brother Kevin, at ang aming pamilya. Ang sambayan ni Sister Sweetie Burgos Lopez, ang sambayan ni Sister Teresita Dairet Reyes. Nawa po ang resulta ng kanyang biopsy sa kanyang bukol sa lalamunan ay maging maayos, at kung ano man ang maging resulta nito, dakilan Diyos, siya po inyo samahan siya sa kanyang pagpapagaling at patuloy na pagpapalakas. Sa gayon din ang aming panalangin para sa sambayan ni Ate Mitch San Jose, ni Sister Emelinda Judelia, kasama na si Brother Eliseo, yung mama ni Sister Emelinda, si John Mark, si Jovan, si Angela, gayon din si Popoy. Ang sambayan din ni Sister Mirna Gonzales, ang sambayan ni Sister Elizabeth Erese, kasama na yung kanyang panganing na anak mo, dakilan Diyos. Patuloy niyo po siyang hipuin na inyong mapagpagaling na kamay. Gayon din ang sambayan ni Sister Janet Gatmaytan, ni Brother Jojo Gatmaytan, at gayon din ang sambayan ni Sister Nympha na nasa Bukidnon, ng kanyang family at ang kanilang mga relatives. Ang sambayan ni Sister Edna Estares Villana Razon, ang sambayan ni Sister Wilma Fernandez, ang sambayan ni Sister Josephine Mercado, ang sambayan ni Sister Marlene Garcia, ang sambayan ni Sister Bing dyan sa Piñaranda, gayon din ang sambayan ni Sister Zenaida Manarang, ang sambayan ni Sister Rose Cris Encarnado, kasama na ang kanilang mga kahilingan, sa kanilang mga prayer request. Gayon din ang sambayan ni Brother Jezreel Acroba Tomas sa kanyang buong pamilya, ang kanyang pangunguna sa iglesia ng Bungabon Church. Ang sambayan ni Sister Belinda Salvania, gayon din ni Sister Aurea Melehor, at gayon din ang sambayan ni Sister Belinda Valentina Cordova, at ang sambayan ni Kuya Melchor Canlas. Maraming salamat po, dakilan Diyos, sa pagdinig sa aming panalangin. Amin ding patuloy na lalapit sa inyo ang mga pangalan din namin nabanggit, ngunit kasama namin na nalangin sa mga oras na ito. Patuloy na yung pagpapala aming maranasan, spiritual, physical na pagpapala, at gayon din sa lahat ng aming mga pangailangan. Patawad po kung saan niyo po kami nakitang nagkasala. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Amen po mga kapatid. Salamat po sa mga prayer warriors. Salamat sa mga patuloy na sumusubaybay, sa mga nag-share. Salamat po sa inyo lahat. At alam ko kayo natuto sa mga ganito. Tandaan natin, do not hold back the teachings. Ano po? Meron tayong pananagutan. Kaya ituro po natin lahat yan. Ano? Yan ang magandang lesson sa ating sa umaga na ito. Ang oras 5:38 ng umaga, medyo maaga pa, galaw-galaw muna. At maya-maya ay takbo tayo sa ilalim ng araw, maganda. Kahit titakbo, kahit walking lang, mas maganda, no? So ayan, God first morning po sa ating lahat. Hanggang bukas po muli.
voice of Jesus calling, my answer is I will go. I see the need of people crying, my answer is I will go. I go to share the message of love, I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help, because I have desire.